kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang. Matuturo niya lahat ng may kagagawan ng korupsyon sa budget. Sinabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget na ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, ng BBM, alam niya yun, kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation na flood control na projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Another note po, nagtuloy na yung pagdinig ng flood control program at sa Senado at nag-anunsyo na magpupuo daw ng independent fact-finding committee sa flood control. Your thoughts ito, sir? Well, sabi ko nga, lagi, no, too little too late yung administration. Alam naman na natin yung problema ng corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects, yung merong corruptions. As early as 2024, noong nag-resign ako sa Department of Education, matagal ko pinag-isipan yon kung magre-resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga experiences ko as a secretary ng Department of Education. Nag-decide ako na magsalita talaga kung bakit. Sinabi ko nga, in-attach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget na ng Department of Education. At hindi lang yun, in-attach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAB. Pero, and alam yun ni President Marcos, ng BBM, alam niya yon kasi tinake up din yun during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. So, magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation na flood control na projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang. Matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Santuela. VP, you were once a mayor, and alam namin nandito ka naman sa The Hague, no? But do you plan to meet with Mayor Magalong and the rest of the leadership of the mayors for good governance? Because you had good governance when you were mayor yourself. Wala pa kaming, hindi na pag-usapan at wala pa kaming schedule. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region dahil celebration nila ng Peña Francia at merong mga small gatherings kami doon, sectoral gatherings para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure biktima din ng corruption ng projects sa gobyerno.
kung seryoso itong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kabayan, dito sa kanyang investigation dito sa flood control ay isang araw lang daw ay tapos na daw ito, mga kabayan. Ayan po yung sinabi ngayon ni Vice President Sara Duterte, no? Dito sa kanyang interview dito sa may The Hague, Netherlands. At alam naman po na ni PBM na pala ito, mga kabayan, noon pa man noong secretary po siya ng Department of Education, at kanya na po itong ni-report, no? Yung mga katiwalian nga dito sa paghati-hati or pinaghahati-hatian lang ng mga congressman itong budget nga nila doon sa mga school buildings, mga kabayan. At itong si PBBM ay wala naman pong imik lang daw, no? He look the other way, sabi ni BP Sara. Kaya ngayon nagulat po siya dito sa mga ginagawa ngayon ni PBBM na pagpunta-punta doon sa mga flood control project, no? Itong mga areas na may mga flood control, at nag-i-inspection, at bumuo pa nga po siya ngayon ng isang independent commission para mag-imbestiga dito sa mga anomalya, no, sa mga flood control projects. At sabi ni BP Sara, baka mukhang may niluluto sila, mga kabayan, na kakaiba na hindi lang natin alam dahil busy tayo dito sa ating mga atensyon dito sa mga flood control project investigation, pero merong pong niluluto pala daw itong si PBBM. At di lang po natin alam kung ano ito, sabi ni BP Sara, mga kababayan. At para po sa aking opinion dito, mga kababayan, agree po ako dito kay BP Sara sa kanyang sinasabi na kung talagang seryoso itong si PBBM ay kayang-kaya ng imbestigahan ito ng napaka short period of time lang, no, mga kababayan. Hindi na po abutin ng ilang linggo pa ito, ilang linggo na ang nakalipas simula nang nag-inspection siya. Hawak niya lahat, mga kababayan, ng mga resources ng gobyerno. Hawak niya itong NBI, yung mga intelligence people, no, hawak niya. At hanggang ngayon ay hindi pa po niya sinasabi nga yung mga mastermind, no, dito sa mga flood control projects, no, ito. At hirap na po nga siya, or hirap siya ditong malaman itong mga flood control ghost project. Yung contractor doon sa Bulacan, hindi niya alam kung nasaan, no, although napangalanan na po ni Senator Jinggoy yung isa doon, yung Wawaw Builders na involved di umano sa flood control ghost projects doon. At hindi po pinipunterya ni PBBM, no, itong mga politiko na mastermind dito, mga kababayan, sa mga kalokohan dito sa flood control. At yung mga sinasabi niyang tinitiran niya lang itong mga kontraktor, mga kababayan, na mga kasabwat na mga politiko, pati itong mga opisyalis ng DPWH na sinasabi ni Attorney Bilican na mga bagman lamang na mga politiko, mga kabayan, itong mga district engineers at regional director ng DPWH. Yung mga main character dito ay talaga itong mga politiko. At napakarami na pong nagsalita, no, nagsabi na itong mga politiko ang may pakana talaga, kasi sila yung may bit-bit ng budget, no. At ito lang ginagawa nila, nakipagsabuatan dito sa mga kontraktor, mga kababayan, at itong mga taga DPWH din. So talagang sanib-puwersa po sila. At ngayon nga lang, mga kabayan, inamin po ni PBBM na meron na pong nag-attempt, no, ng insertion dito po sa 2026 national budget, no, itong NEP, National Expenditure Program. At nalaman po ito ni Senator Erwin Tulfo, at kanya po itong isiniwalat sa media ngayong araw, no, mga kababayan. So hindi talaga titigil itong mga kawatan na politiko, mga kabayan, no. Yun pala ay para daw sa Apayao, no, sa probinsya ng Apayao at Kalinga. At patungkol din po ito, mga kabayan, sa pinaka-controversial ngayon na flood control, no, para sa taong 2026 para doon sa Kalinga at Apayao. At hindi talaga titigil, gagawa talaga ng paraan, no, itong mga kawatan na politiko na makanakaw or nakakalimbat ng pera, mga kababayan, no. Hindi talaga titigil hanggat hindi po nasampulan. Wala pa po si PBBM mga statement patungkol dito sa mga congressman na siyang may pakana dito, kaya senador, no, itong may hawak ng budget, yung mga nag-i-insert ng budget. Si BP Sara ay nagsalita na based sa kanyang experience noon na may mga congressman na lumalapit sa kanya at nanghingi ng porsyento, at sinumbong na po niya ito kay PBBM, pero itong presidente natin ay wala namang ginawa, no. Parang didma lang, mga kababayan.
At alam naman niya na itong mga congressman ang may pakana, no, dito, pero wala po siyang ginawa, mga kababayan. Hindi pa po siya, wala po siyang salita patungkol dito sa mga congressman na ito. Wala po siya talagang pagkondina, no? Hindi man lang niya kinondina itong mga ginagawa ng mga congressman na harap-harapan na at alam naman na niya na sila yung may kagagawan, pero itong si PBBM ay wala pa pong ginawang aksyon patungkol doon sa kanila. Pero yung kanyang hinahabol ngayon, ito lang mga kontraktor at itong mga taga DPWH na maliliit na mga kasabot dyan, mga kababayan, doon sa mga anomalya. At dapat hindi lang po mag-focus dito sa pag-imbestiga dito sa mga flood control na ito, kasi marami pong mga malalaking pinagkukunan pa ng nakaw na pera, no, itong mga politiko, dahil hindi lang po flood control ang proyekto, mga kababayan, na pinadaan doon sa mga taga DPWH. Meron pang mga tulay, no, itong mga tulay, depende sa laki ng tulay. Mas malaking tulay, mas malaking budget. Itong mga kalsada, itong mga public buildings, mga school buildings, itong mga cat's eye na malaki ang kanilang kita dito, mga kabayan, dahil 11,000 something yung presyo nila, pero yung totoong presyo ay nasa 1,000 lang. Ayan, grabe ang kita nila dyan, mga kababayan, no? Itong mga bukod pa dyan sa mga substandard na mga materialis, no? At meron pa talagang ghost projects, mga kababayan. Yun yung malala, ghost project. Dineklara nilang complete project, pero yung pala ghost project, yun yung malala talaga. Talagang 100% yung kanilang perang manakaw doon, mga kababayan. Swak doon sa kanilang mga bulsa at doon sa kanilang mga bank accounts, mga kababayan, o kaya doon sa kanilang mga vaults, no? At sinabi nga ni Mayor Magalong na meron siyang kakilalang congressman na talagang ginawang imbakan ng pera, no? Yung isang condominium, mamahalin na condominium sa Manila, na doon po nilagay ang mga pera, limpak-limpak na pera doon sa vault, no? Doon sa kanyang condominium na mamahalin. Ayan, grabe na po, mga kababayan, no? Halos isusubo na dito kay Pangulong Marcos itong mga kawatan na mga politikong kontraktor pa, no? Hindi lang politiko, kontraktor pa yung iba. Ay tila baga wala pa po siyang pagkundina dito sa mga congressman o kaya politiko, mga kababayan, na talagang may pakana dito sa mga korupsyon sa ating bansa. So ano pong opinion dito, mga kababayan, sa sinasabi ni VP Sara na parang sarswela lang itong ginagawa ngayon ni PBBM, no? Meron pong yatang niluluto na kakaiba, mga kabayan, na habang tayo busy dito sa flood control ay meron daw kakaiba at ang binabalak na ginagawa nila, no, para pagtakpan itong ginagawa ngayon or niluluto nila according dito kay VP Sara. So ano pong masasabi nyo kung seryoso po itong si PBBM? Naniniwala po ba kayo or maniwala kayo na kaya niyang gawin ito isang araw lang na pag-imbestiga? Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.